anong bahid ng pasaring sa mga kaaway sa politika. Subalit, Ginoong Pangulo, gaano man kaganda ang narinig natin sa SONA, tila maraming issue ang hindi nabigyan ng linaw. Ang datos o statistikang binanggit ay hindi marahil sumasailalim sa tunay na sitwasyon ng ating mga kababayan, lalo na ang karaniwang masang Pilipino. Minabuti ko tumindig ngayon, Ginoong Pangulo, upang piabot ang tinig ng mga karaniwang mamamayan, ang mga kapuspalad sa mga lansangan, ang mga magbubukid, ang ating mga kababayang patuloy na nalulugmok sa kahirapan at pinapasan araw-araw ang bigat at pamparusa ng pamumuhay. Ito ang makatotohanan ng katayuan ng ating mga kababayan. Marami ang walang oportunidad, walang maliwanag na kabuhayan, walang ginhawa, at walang malinaw na kinabukasan. Ginoong Pangulo, magandang pakinggan ang pagtaas ng investment grade ratings na makakatulong sa pagsulong ng ekonomiya. Tumaas daw ang koleksyon ng buwis ng 500 bilyong piso, subalit walang pagbabago sa tax to GDP ratio na siyang tunay na batayan kung totoong lumakas ang pananalapi ng bansa. Malaking ambag din sa pagsigla ng ekonomiya ang pagtaas ng paggastos sa infrastruktura. Subalit sa nakalipas sa 3 taon, ang infrastructure spending sa ating GDP ay hindi lumagpas ng 2%. Nananatiling kulelat pa rin ang Pilipinas sa kalidad ng infrastruktura ng mga bayang miyembro ng ASEAN 5. Ginoong Pangulo, ang mababang kalidad at kakulangan ng infrastruktura sa ating bansa ang nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko na isa na rin sa dahilan na babagal ng ekonomiya. Ayon sa JICA, tinatayong 2 bilyong piso kada araw ang nasasayang dahil sa usad ng trapiko sa ating bansa. Nakapagtataka kung talaga bang naabot ng pamalakino ang 7.5% na pagtaas sa GDP ngayong taon. Kaiba ito sa forecast ng IMF na babagal ng 6.2% ang ating ekonomiya sa taong ito at malamang na manatili na sa numero ito hanggang 2016. Malaki pa ang pangangailangan para sa karagdagang kalsada na makabagong riles na tren ng modernong daungan at paliparan. Ito dapat ang mga prioridad na tunay na makakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya at magdudulot ng oportunidad para sa ginhawa ng bayan. Ginoong Pangulo, malala ang kawalan ng trabaho, malala ang kahirapan. Sa ngayon, nasa 7.25% ang walang trabaho mula sa kabuuang labor force sa bansa. Pinakamataas tayo sa buong Southeast Asia. Tayo rin ang pinakamababang foreign direct investments sa ASEAN region. Mula 2011 at 2013, higit kumulang $8 bilyong na FDIs lamang ang pumasok sa Pilipinas, na pinakamababa kumpara sa ating mga karatig bayan. Halos hindi na nga nadaragdagan, nabawasan pa ang mga investor sa ating bansa. Tulad ng pagkaalsabalutan ng ilang malalaking kumpanya, maaaring nakadagdag din sa pangamba ng foreign investors ang paglala ng tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng China hinggil sa West Philippine Sea. Malaking balakid din ang labis sa pagbubuwis at sobrang paghihigpit sa kinakailangan dokumento ang wala sa lugar na pag-uusisa sa kakayanan ng foreign investors at di inaasahang pagpapataw ng mga buwis. Sa kabuuan, Ginoong Pangulo, kailangan maakit natin ang investors na mamumuhunan sa ating bansa upang hindi lamang palakasin ang ekonomiya, bagkus ay para mabigyan ng trabaho ang milyong-milyong Pilipino na walang hanap buhay. Kailangan bigyan sila ng maayos na investment climate, matinong infrastruktura, maliwanag na proseso ng pagbibigay ng lisensya, maayos na sistema ng komunikasyon at transportasyon, at makatuwirang singil sa kuryente. Ginoong Pangulo, naniniwala rin ang ating mga kababayan na ang pinagmamalaki nating pag-unlad ng ekonomiya ay hindi naramdaman at walang trickle-down effect sa mga Pilipino. Para sa ating mga karaniwang mamamayan, ito ay istatistika lamang na bukang bibig ng ating pamahalaan at lamang ng pahayagan. Ibig sabihin ay hindi po ito inclusive. Panoorin po natin.
Pababae naman ang bilihin at napakataas naman ang aming bilihin. 1 kilong bigas ay hindi ko masisali sa maghapon. Dati 30 lang ang bigas at ngayon 40 na. 43 na, hindi ko. Tumaas ang halaga ng bigas mula 30 pesos kada kilo noong 2012 hanggang 42 pesos kada kilo ngayon. Sumirit din ang presyo ng pagkaing agrikultural, katulad ng magulay, ng 10 hanggang 30%. Pati bawang at arina, tumaas ang presyo. Ito talaga, Ginoong Pangulo, ang may tunay na growth rate. Tumaas ang presyo ng LPG mula 516 pesos kada tangke noong 2012 na ngayon ay 840 pesos na. Patuloy din ang pagtaas ng gasolina mula 39 pesos kada litro noong 2012 at naging 53 pesos naman noong 2013. Pataas ng pataas ang bilihin, sahod na lang ang hindi tumataas. Ginoong Pangulo, kung pag-uusapan ng kakayahan ng bawat Pilipinong gumastos, hindi gumagalaw sa 466 pesos ang arawang minimum na sahod ng manggagawa sa NCR. Batid dating pinakamataas na ang sahod na natatanggap ng mga manggagawa sa NCR kumpara sa na tinatanggap sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Mismo ang ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ang nagsasabi na patuloy ang paglala ng kahirapan. Ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 55% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing naghihirap sila, kumpara sa 53% noong Marso 2014. Ganito rin ang lumabas sa Pulse Asia Survey noong 2013, na kung saan 55% ang nagsabing mas malala ang buhay nila ngayon at 36% ang walang pagbabago. 5% ang nagdeklarang mas sumama ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ginoong Pangulo, hanggat kayang bilhin lamang ng mga Pilipino ay patingi-tingi sa sachet na toothpaste at shampoo, sulit pack na delata, instant noodles pangtanghalian at panghapunan, isang hating sabon, ay nangangahulugan na napakababa ng kakayanan ng ating kababayan para gumastos. Bakit hindi natin ambisyonin nang mabili nila ay kahon-kahon, galon-galon at buong pakete at ibang-ibang produktong kailangan nila? Kapag nangyari ito, doon lang natin masasabing na umahon na nga sila sa kanilang hikahos sa buhay. Kinikilala natin, Ginoong Pangulo, ang pagsusumikap ng pamahalang Aquino na maitaas ang antas ng mga produktong agrikultural. Sa kabila ng palagi ang pananalasa ng mga bagyo sa bansa, magandang pakinggan ang nagawa ng DPWH at DA ng mga bagong kalsada para sa sektor ng agrikultura. Subalit dahil sa makalumang mga makinarya, sasakahan, kakapusan sa pondo at kahirapan sa kompetisyon sa importasyon, hindi naging makabuluhan ang paggagamit sa mga kalsadang nabanggit. Nakapagtataka na rin ang nangyayari sa katayuan ng supply ng ating bigas. Mukhang kailangan nating ipaliwanag kung bakit 2 taon na ang nakaraan nang sabihin ni Agriculture Secretary Proceso Alcala at ibinida pa sa dating SONA ng Pangulo na hindi na raw tayo mag-i-import ng bigas. Sa halip daw, tayo na ay mag-e-export ng bigas sa ibang bansa. Pero ang totoo ay kabaligtaran ang nangyari ngayon. Hinggil naman sa irigasyon o patubig, napakaraming pondong nalikom ng nakaraan at kasalukuyang pamalaan at ginastos para rito. Ang tanong, bakit nananatiling isa pa rin ito sa pinakamalaking problema ng ating mga magsasaka? Ayon sa International Rice Research Institute, isang dahilan kung bakit nag-i-import ang bansa ng bigas ay ang kakulangan ng maayos na infrastruktura sa irigasyon na nagdudulot ng kakulangan ng produksyon. Naging masahol pa ang problema dahil ang proseso pag-i-import ng produktong pang-agrikultura ay nababahiran pa ng talamak na katiwalian, kung saan ang mga smuggler at mga kakuntsaba nila sa gobyerno lamang ang nakikinabang. Ang nakapagtataka lamang, sa kabila ng tanggalan ng opisyal at reorganisasyon sa customs, patuloy na namamayagpag ang smuggling, lalo na ng agricultural products.
Ayon sa ulat ng IMF, lumobo ng higit 15 milyong piso ang smuggled goods sa kasalukuyang administrasyon. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagdinig ang Senado na tumutukoy sa mga smuggler, pero parang malayo po ang konklusyon nito. Subalit, mabuti naman at nakapagsampa na ang DOJ ng kasong kriminal laban sa negosyanteng si David Bangayan at iba pa nitong kasamahan hinggil sa smuggling ng bigas. Sana lamang ay maganap ang pagpapakulong sa mga smuggler sa bansa. Kawawa naman ang ating mga magsasaka. Inaapi na nga, sinasakan lupa, pati ba naman sa kanilang produkto ay nasasapawan pa ng murang smuggled products. Napapanaw na ring ituring ang smuggling bilang economic sabotage. Nararapat na rin gamitan ng makabagong electronic technology sa lahat ng transaksyon sa customs upang masugpo ang walang habas na talamak na smuggling. Ginoong Pangulo, ako po'y nangangamba kapag ipinatupad na sa 2015 ang ASEAN Free Trade Agreement o AFTA, kapag pumasok ang murang asukal mula sa Thailand, murang bigas mula sa Vietnam at Cambodia, at iba pang agricultural products, ay unting-unti nitong papatayin ang sektor ng agrikultura. Nararapat na suportahan ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga kagamitang pansaka, post-harvest facilities, at makabagong rice and sugar mills para naman may laban ang ating mga magsasaka. Kailangan din bigyan ng subsidy ang mga magsasaka para pambili ng mga kagamitan at fertilizers. Maganda sa pandinig ang layunin ng CCT, ngunit hindi tayo kumbinsidong sapat ito bilang isa sa mga pangunahing poverty alleviation program ng Administrasyong Aquino. Ito ay dapat bigyan ng rekadong cash for work at job generation programs. Sa kahit anong anggulo kasi tingnan ang CCT, isang dole-out program at pansamantalang solusyon lamang sa napakalawak na saklaw ng kahirapan. Lumawak ang sakop ng CCT beneficiaries sa 4 milyong Pilipino at tumaas ang pondo ng 62 bilyong piso ngayong taon. Taon-taon itinataas ang pondo para sa CCT. Ito lang ba ang aasahan ng mga may hirap na pamilya? Kailan ba sila mabibigyan ng oportunidad para sa trabaho at sapat na sahod? Sana maging maliwanag din ang plano ng pamahalaan kung paano at kailan ito magtatapos. Huli na pero nagpapasalamat tayo sa pag-amin ng pamahalaan sa nakaambang kakulangan sa supply ng kuryente. Sa wakas, naamin na rin ni Secretary Padilla. Sa totoo lang ay taong 2010, ramdam na ng bayan ang problema sa kuryente, lalo na sa Mindanao. Kahalap pa lamang ng Pangulo noon ay nakaranas na tayo ng ilang rotating brownouts, lalo na po doon po sa Mindanao. Maging sa Luzon Grid ay inaasahan na magkukulang ang supply ng kuryente sa taong 2015. Malaking isyu ang kakulangan sa supply ng kuryente dahil apektado ang lahat ng kabuhayan. Katakatakang hindi gaanong ito nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Ang planong harapin ang krisis na nagbabanta sa ekonomiya at sa ating kabuhayan. Hindi kaya ang maulat na nakakarating kay Pangulong Aquino ay salat sa katotohanan? Kulang o minagic para gumanda? Hindi kaya ipinaabot na lamang ng ating makalihim ang makatotohanan kapag malala na ang problema? Maaari tayong sumang-ayon sa emergency powers, ngunit sa kondisyon na ito ay may katambal na comprehensive energy plan. Ang planong ito ay dapat na magsisilbing pangmatagalang solusyon sa lumalaking pangangailangan ng supply sa elektrisidad. Dapat ay isaisip ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na sa presyo ng kuryente, na lahat tayo ay bigat na bigat na. Pwede ring isama sa energy plan kung paano ikukonsidera ang ibang pagkukunan ng enerhiya at pag-aralan kung ano ang pwedeng paggagamitan ng Bataan Nuclear Power Plant. Kailangan din ma-review ang EPIRA sa pagbibigay ng kapangyarihan sa gobyerno na mamagitan at magtayo ng mga bagong planta, lalo na't may krisis sa kuryente sa kasalukuyan. Makakatulong pa ang 1,000 trabaho
na malilikla nito at pampriming sa ekonomiya. Mahalaga solusyonan ang krisis sa kuryente ng Administrasyong Aquino dahil mahihirapang makamit ng bansa ang daang batuwid kung ang daraanan ay madilim at walang ilaw. Inanunsyo sa SONA ang pagbaba ng 3% ng ating poverty incidence. Ang tanong lamang ng bayan ay paano ba sinukat ang bilang ng mahihirap? Ang pagsukat ba ng pag-ahon sa kahirapan ng ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ay batay sa pagkain ng pamilya ng 3 beses sa isang araw? Ang kakayanan makabili ng mga pangunahing bilihin? Ang pagkakaroon ng sapat na kita at trabaho upang tustusan ang pangangailangan ng pamilya? At ano ang boses ng mamamayan sa balitang ito? Sumasang-ayon ba sila sa datos na ito? Kung higit 2 milyon ang umahon sa kahirapan, siguro naman ay ramdam nila ito kahit panandalian lamang. Maaring gumanda ang ekonomiya, subalit tila 3 hanggang 5% lamang ng populasyon ang nakaramdam nito. Ang tanong ng ating mga manggagawa, dumami ba ang Pilipinong naghahanap buhay? Bumuti ba ang kanilang kondisyon sa trabaho noong nakarang taon? Pwede siguro tayong magbigay ng matematikong halimbawa sa isyong ito. Ang malaking kumpanya tulad ng Smart Communications ay hindi bababa na mayroong 5,000 empleyado. Kung totoo na 2.5 milyong Pilipino ang bumangon mula sa kahirapan at nagkatrabaho sa nakaraang taon, katumbas ito ng 500 kumpanyang kasinalaki ng Smart na kumuha ng tig 5,000 manggagawa. Ang tanong ng mamamayan, mayroon ba tayong nakita o nabalita ang 500 kumpanya na nagbukas at kumuha ng tauhan? Nakalulungkot na ayon mismo sa ating International Labor Organization, ang ating bansa ang may pinakamataas na unemployment rate mula pa noong 2010 sa ASEAN nations. Ginoong Pangulo, ang mga mamamayan na mismo araw-araw na dumaranas ng kahirapan, ang nagsabing wala silang nararamdamang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Hindi naman po siguro kinakailangan komplikado ang formula upang masabi kung talagang bumaba na ang bilang na may hirap sa bansa. Simple lang ang batayan natin sa tanong na ito. Hanggat hindi ramdam ng mamamayan, hanggat hindi nababawasan ang mga nagugutom na pamilya, hanggat hindi makabuluhan ang pagbawas ng kawalan ng trabaho sa bansa, ay hindi pa siguro nating masasabing tayo ay bumangon na mula sa kahirapan. Tila nakaligtaan din sa SONA ng Pangulo ang ating mga overseas Filipino workers o ang ating mga OFW. Parang hindi sila importante para sa nagsulat ng SONA sa nakaraang SONA. 4,500 ang umaalis na OFWs araw-araw, 12 milyon na ang ating OFW at 12% na ito ng ating populasyon. Batid natin na halos lahat ng bawat pamilyang Pilipino ay may mahal sa buhay na OFW na sumusuong sa kamahamahan. Noong pa man, ito na ang mukha ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Kaya naman sila ang salamin ng tunay na kalagayan ng ating lipunan. Marami sa ating mga kababayan ang wala pa ring trabaho. Kung meron man, hindi sapat ang kanilang sahod kaya pinipili na lamang na mag-ibang bayan, mawalay sa pamilya, labanan ng kahirapan at maharap sa panganib. Tulad sa Libya, pinili ng ating mga kababayan na manatili sa gitna ng digmaan sa halip na umuwi dito. Hindi inaalintana ang pagsabog ng mga bomba kaysa balikan nila ang gutom at kahirapan sa ating bansa. Ginoong Pangulo, nangangailangan ng dagdag na tulong ang ating mga bagong bayani. Sila ay isa sa mga backbone ng ating ekonomiya at marapat lamang na sila ay kalingain. Taasan dapat natin ang Legal Assistance Fund para sa mga OFW para maramdaman naman nila ang ating pamalan sa oras ng kanilang pangangailangan. Ginoong Pangulo, ang sabi sa SONA, bumaba na ang insidente ng krimen sa gitna ng maraming massacre, kidnapping, ambush at iba pang krimen. Malaking bahagi ng mga headline araw-araw ay kaugnay ng kriminalidad. Ito ay nakakabahalang sitwasyon at isa sa kabila ng
pamamahagi ng gobyerno ng mga bagong armas sa kapulisan at sandatahang lakas. Bumaba pa sa 28.6% ang crime solution efficiency ng ating kapulisan. Ngunit, Ginoong Pangulo, kinikilala natin ang nagawa ng Administrasyong Aquino upang maarmasan ang lahat ng pulis sa buong bansa. Sana ay makatulong ito sa pagsugpo ng dumaraming krimen. Sa paglala ng krimen ay isang refleksyon lamang na lumalalang kahirapan ayon sa NSCB at PNP. Nagpas 1 milyon ang krimen noong 2013 kumpara sa 200,000 noong 2012. Kabilang dito ang 27 mamamahayag at 10 mayor na inambus at pinatay kamakailan. Ang kawalan ng katahimikan ay masamang pangitain din sa pang-inganyo ng mga dayuhang namumuhunan. Nawala nga ang wangwang sa daan, naglipa na naman ang gagamboys, solvent boys at riding in tandem. Nakakita na ba tayo ng wangwang ng pulis na humahabol sa mga kriminal? Malaki rin ang suliranin ng mabagal na hustisya. Katulad na lang sa Maguindanao Massacre, 5 taon na ang nakalipas, patapos na ang termino ng Pangulo, ay wala pa rin pagpasya ang korte. Kung ang kasong ito ay hindi umuusad, paano pa kaya ang maliliit na kasong dawit ang ordinaryong mamamayan at mahihirap? Kaya marahil sa Mindanao, Ginoong Pangulo, malayo pa tayo sa pagresolba ng tunay na suliraning dudulot ng rebelyon. Mabuti ang miting kapayapaan sa MILF at ng Bangsamoro Law. Subalit kung mananatili ang kahirapan sa Mindanao, malamang mauwi pa rin ito sa bagong rebelyon. Ang kahirapan ang tunay na ugat ng paghihimagsik sa Mindanao. 10 sa 16 na pinakamahihirap na probinsya ay matatagpuan sa Mindanao. Ang desperadong pamumuhay at pakiramdam na nagpapabayaan ng pamalaan ang nagtutulak para sa ating mga kababayang mag-aklas. Wala na nga silang makain ng ayos, 8 oras pa silang nakakaranas ng brownout. Ginoong Pangulo, malaki ang papel ng pagkakaroon ng regular na supply ng kuryente sa Mindanao. Kailangan natin ng malinaw na polisiya at programa sa enerhiya sa Mindanao para sa mura at sapat at estableng kuryente. Ito ay upang mahikayat natin ang mga mamumuhunan na mag-invest sa Mindanao at magdulot ng pagsigla ng lokal na ekonomiya. Kailangan maayos na pag-aralan ang maparaan upang masulit ang pagiging food basket ng bansa ang Mindanao. At maripaso ang Mindanao Strategic Development Framework na binanakas ng NEDA. Kaysa tayo sa kagustuhan ng mamamayan na lutasin ang isyu ng katiwalian. Isinupite mismo ng ilan sa ating makasama sa oposisyon ang kanilang sarili sa proseso ng hustisya. Lumagda po ang inyong lingkod sa Blue Ribbon Committee Report sa paniniwalang dapat ipagpatuloy ang pag-uusisa sa 71 bogus na NGO na tinukoy ng COA bukod pa sa Napoles NGOs. Inaasahan nating hindi magtatapos sa pag-aaresto at pagpapakulong sa 3 nating kasamahan ang laban sa katiwalian at korupsyon upang hindi isipin na ito'y may bahid na politika. Umaasa ang buong bansa sa pag-iiral ng hustisya. Naway hindi maging balakid ang usapin ng pagiging kapartido, kaalyado, kaibigan at kamag-anak sa nararapat na imbestigahan ng anumang uri ng katiwalian. Sa kontrobersiya ng DAP, obligasyon nating sundin ang kapasyahan ng Korte Suprema na nagsasabing iligal ito. Sa pagdeklarang unconstitutional ng PDAF, tumalima ang mga congressman at senador. Bakit pagdating sa DAP, nagmamaktol ang Malacanang? Hindi natin kine-question ang magandang intensyon ng DAP. Ang kine-question natin ay ang prosesong pinagdaanan nito na lumabag sa saligang batas. Sana ay humingi na lamang ng supplemental budget sa Kongreso ang Malacanang katulad ng naaayon sa batas. Hindi rin natin kine-question kung merong nakinabang. Ako'y naniniwala na ang Pangulong Aquino ay hindi nakinabang sa isyong ito. Gusto rin malaman ng ating mga kababayan kung ano ang nangyari sa Malampaya Fund. Maging mismong ang pag-question ni BIR Commissioner Inares sa irregularidad nangyayari sa PAGCOR ay tinatanong ng ating mga kababayan. Ayon sa BIR, tila may kaso ng pandarambong ang PAGCOR.
Subalit parang wala nang nangyari sa usaping ito. Mabuti pa ang mga private casino operators mukhang makakalusot sa pagbubuwis, samantalang ang ating pong mga kawani sa pamalaan ay tila magdurusa sa darating na Kapaskuhan at marami pang Pasko dahil sa buwis na ipapataw sa makakarampot ng allowances at mga bonus. Malaki ang papel ng Freedom of Information Bill laban sa katiwalian. Kaya mabilis itong naipasa sa Senado. Nagpapasalamat tayo sa chairperson ng committee, kay Senator Grace po, sa kanya pong pagtulak sa FOI. Sa wakas, isa na itong priority bill sa Kamara. Sa FOI, hindi na catchwords na lamang ang mga salitang transparency at accountability. Subalit, may papatupad ang FOI sa susunod na administrasyon pa at hindi na sa kasalukuyan. Marapat na sanang pangunahan ng Pamela Aquino ang pagpapatupad ng FOI sa loob ng kanyang panunungkulan, lalo na sana sa pagpapanukala at paggawa ng pambansang budget upang maitaas natin ang tiwala ng ating mga kababayan sa buong pamahalaan. Isa sa nais na malaman ng ating mga kababayan ay ang antas ng ating kahandaan sa kalamidad at rehabilitasyon. Ayon sa SONA, pagkatapos ng paghagupit ng Super Typhoon Yolanda, di umano'y 48 oras lang ay agarang tumugon na ang gobyerno sa mga biktima ng kalamidad sa Leyte, Samar at iba pang nasalantang lugar. Paumanhin po, Ginoong Pangulo, pero tila malayo ito sa katotohanan na nangyari. At isa itong malaking insulto para sa mga manamatay sa dilubyo. Alam ng sambayanan na hindi agad nakaresponde ang gobyerno at hindi nakalanding ang ating mga C-130 sa Leyte, kung kaya't nauwi sa kaguluhan at nagkaroon ng malawakang looting sa Tacloban. Ang katotohanan, sinikap na pagpasensyan ang malapagong na pagtugon ng ating pamahalaan. Kakaiba naman talagang ang dilubyo ng Yolanda at hindi pa tayo nakakaranas ng ganitong kalakas na kalamidad. Saksi rin ang maraming lokal at international media sa kabagalan ng pag-aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng CNN report na isinarawan ang kawalan ng madaliang pagkilos ng ating pamahalaan para makapag-abot ng tulong sa mga lugar na nasalanta. Mabuti na lamang at mabilis na dumating ang ayuda na galing sa ibang bansa para mapabilis ang relief operations. Sa mga nag-iimbento ng maling impormasyon at nagpapabagal ng proseso ng rehabilitasyon, naway mabatid ninyo na bawat oras at araw na naantala ang pagbibigay ng relief goods ay pinsala at kamatayan ang dinudulot nito. Nakupad pa rin hanggang ngayon ang pagsisikap ng gobyerno sa rehabilitasyon ng mga naapektadong lugar. Halos 2,000 pamilya ang patuloy na naninirahan sa tent city sa Tacloban at higit 5,000 ang kailangang ilipat mula sa no-build zones. Sa ngayon, rehabilitation plan pa lamang ang meron tayo. Bilyones ang donasyon ng iba't ibang bansa para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Gustong malaman ng ating mga kababayan kung ano na ang nangyayari dito. Sa bawat araw at gabi na natutulog ang ating mga kababayan sa tent city ay araw-gabi na papabayaan natin sila. Sa kaso ng Zamboanga Siege, hindi tamang paasahin ang mga naging biktima. Nalilipat na sila sa bagong tirahan ngayong Agosto. Dahil ang katotohanan, ginagawa pa lamang ang clearing operations sa Marta Drive. Hindi pa umuusad ang rehabilitasyon at mismong ang project officer na po ang nagsabing imposibleng matapos nila ang tirahan ngayong Agosto. Totoo, may tinatayo, pero it's less than overall sa lahat-lahat na ng bahay. Siguro ngayon nasa 30-40%, sabi niya 70%. Ang Super Typhoon Yolanda at ang Zamboanga Siege ang maliwanag na nagpapakita ng kawalan ng kahandaan ng ating pamahalaan sa isang komprehensibong solusyon para sa disaster preparedness. Matagal na nating ipinapanukala ang pagpapatawag ng National Disaster Preparedness and Rehabilitation Summit. Ito ay lalakuhakan ng madayuhan at tukal na eksperto ng mga lokal na pamahalaan
mga opisyal na pambansang pamahalaan, NGOs, private institutions at mga mamamayan. Tanggapin na natin ang katotohanang lagi tayo makakaranas ng malalakas na kalamidad at kinakailangan na nating itong harapin bilang isang bansa. Kagalang-galang na Pangulong Aquino, tumindig po ako ngayon bilang miyembro ng oposisyon. Huwag po ninyong akalain na ito'y para lamang bumatikos. Ganito po talaga ang esensya ng demokrasya na ipinapangako ng EDSA. Huwag ninyong isipin tinatawaran ko ang inyong kakayanan o hangarin. Ninanais po lamang ng ating mga kabayan na mabatid ninyo ang tunay na kalagayan ng ating bayan. Ika nga, it's lonely to be on top. At siguro may duda po ako, Ginoong Pangulo, na magagandang bagay lamang ang gustong ipaabot sa inyo ng inyong mga tauhan. Sa inyo, Ginoong Pangulo, sa ating mga kasamahan sa Senado, Kongreso at Hudikatura, sa ating mga kasamahan na naninilbihan sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, kailangan natin pagtulong-tulungan dutasin ang mga suliranin ng ating lipunan. Subalit hindi ito malulutas kung itatago natin ang katotohanan sa mga mapalabok na pananalita at hindi bibigyan ng kaukulang pansin. Ang ating pagkakahati-hati sa iba't ibang kulay pampolitika ay hindi nakakatulong. Sa halip, ito ay nakadadagdag pa sa suliranin ng ating bansa. Habang nananatili ang pagtinging nakabatay sa kulay, wala talaga tayong patutunguhan kundi ang patuloy na kahirapan, kaguluhan at kawalan ng direksyon. Sa halip na ipagpalagay na ang mga dilawan lamang ang magagaling at malilinis, bakit hindi natin subukang umupo bilang isang pamahalaan para pag-usapan ang lahat ng mga bagay na makakabuti sa ating mga kababayan? Sabi nga ni Senator Enrile, ang usapin ng bayan ay hindi pwedeng kayo-kayo, hindi pwedeng kami-kami, kailangan buong bayan. Batid nating hindi madaling maging Pangulo, subalit marami talagang usapin na kailangan harapin ng halos sabay-sabay at nilalapatan ng maayos na plano. Makatutulong kung mayroon sanang master plan at long-term vision sa aspeto ng ekonomiya, infrastruktura at transportasyon, kahirapan at trabaho, korupsyon at iba pa. Pangulong Aquino, hangad naming magtagumpay kayo sa 2 taon na lalabi sa inyong termino. Ngunit dapat muna ninyong harapin at tanggapin ang mga suliranin at ang mga pagkukulang bago ito masolusyonan. Umaasa kaming ang inyong tutukan ay ang problema hinggil sa kawalan ng trabaho, hindi sapat at murang pagkain at salat sa supply ng kuryente. Sa pagresolba sa suliranin ng ating lipunan, mga kababayan, mga kasamang lingkod bayan, kinakailangan natin ang ating katapatan ay walang bahid ng kulay politika. Bagkus, ialay natin ang ating katapatan sa ating saligang batas, sa ating bandila at sa ating bansa. Maraming salamat, magandang hapon po at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. The Majority Leader. Mr. President, Senator Sani Angara wishes to ask a few questions. Senator Angara is recognized. Ginoong Pinuno, matanong lang ho kung willing po ang ating kaibigan mula sa lungsod ng San Juan, isang kasamahan mula nung aming pagkabata pa, isang mambabatas na mataas ang pagtingin ko at respeto ko para sa kanya dahil nakita ko rin po na araw-araw nandito po siya sa sesyon at nakita rin po natin sa kanyang pagtalumpati na maganda po ang kanyang diwa dito. Hindi destructive o hindi cynical ang kanyang speech. Nakita po natin na marami po siyang proposal para sa ikabubuti ng ating bansa. Kung papayagan lang niya na malinawan yung ilang mga tanong ng inyong lingkod, Ginoong Pinuno. Yes, Mr. President, I would yield to the gentleman from Aurora, Jose Virian, man for others. Salamat, sir. I'd like to say that your speech was very comprehensive. I think it tackled most of the important problems of our country, and I think the powers that be, whether it's the President or his alter egos in the cabinet, will not
take it in the wrong way because it was delivered in, as I said earlier, a positive spirit with a view to really improving